Halika, may ikukwento ako sa inyo tungkol sa isang napakatapang na tao. Ang pangalan niya ay Pablo at humarap siya sa isang makapangyarihang pinuno na ang dala-dala niya lang ay ang katotohanan. Tara, alamin natin ang nangyari. So, eto yung dalawang bida natin. Sa isang banda, si Pablo. Isa siyang bilanggo, pero ang lakas ng loob niya dahil tapat. Sa kabila naman, si Gobernador Felix. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan pero may tinatagong takot. Magkaibang-magkaiba, di ba? Tingnan natin kung sino ang mas matatag sa kanilang dalawa. Okay, pasok na tayo sa courtroom. Dito na magsisimula ang laban. Ang mga kalaban ni Pablo, grabe kumuha pa sila ng isang sikat at magaling na abogado para lang magkalat ng kasinungalingan tungkol sa kanya. Pakinggan nyo to ha, para makuha ang loob ni Gobernador Felix, sinimulan agad ng abogado yung pagsasalita niya sa pambobola. Sabi niya, "Wow, Gobernador Felix, dahil sa'yo, napakapayapa ng buhay namin. Galing mambola, no?" Pero, teka lang, yun pala, isang malaking kasinungalingan lang yun. Lahat ng tao doon alam na hindi totoo yung sinasabi ng abogado. Kasi, ang totoo, si Felix ay kilalang-kilala bilang isang malupit na pinuno. Ang sabi pa nga, para siyang alipin kung mamuno. Walang pakialam sa iba. Kaya alam nating lahat na puro papuri lang yon para makuha ang gusto nila. At eto na yung tatlong malalaking bintang laban kay Pablo. Una, nanggugulo daw siya. Pangalawa, nagsisimula daw ng away sa buong mundo. At pangatlo, binastos daw niya ang templo. Ang bigat ng mga akusasyon. Ngayon, turn na ni Pablo para magsalita. Hindi siya ng bola, hindi siya nagpanik. Ang tanging ginamit niyang panlaban ay ang simpleng katotohanan. Tingnan niyo kung gaano katalino ang sagot niya. Bawat kasinungalingan, sinagot niya ng katotohanan. Sinabing nanggugulo siya, sabi niya, "Hindi tahimik lang ako doon." Sinabing binastos niya ang templo, sagot niya, "Nakita nila akong payapang sumasamba." At ang pinakamalakas niyang punto, "Nasaan yung mga nag-aakusa sa akin? Bakit wala sila dito?" Boom, galing, di ba? At ito yung pinaka-powerful na sinabi niya. Sabi ni Pablo, ang goal niya sa buhay ay magkaroon ng malinis na konsyensya. Ibig sabihin, laging gawin ang tama para sa Diyos at para sa ibang tao. Wow! Ito yung patunay na kapag tama ang ginagawa mo, wala kang dapat ikatakot. Alam nyo, sa loob-loob ni Felix, alam niyang nagsasabi ng totoo si Pablo. Pero may problema. Mas takot siyang isipin ng mga tao na kinakampihan niya si Pablo kesa gawin ng tama. Kaya anong ginawa niya? Ipinatigil niya muna ang paglilitis. Pero hindi pa dyan natatapos ang kwento. Nagkaroon ng isang pribadong pag-uusap. Pinatawag ni Felix si Pablo, kasama ang asawa niyang si Drusilla para kausapin siya ng sila-sila lang. Para sa iba, nakakatakot siguro to, di ba? Ikaw ba naman kausapin ng isang makapangyarihang gobernador? Pero para kay Pablo, isa itong pagkakataon, isang chance para maibahagi niya ang mga bagay na pinakamahalaga sa buhay. At ang mga pinili niyang pag-usapan, grabe, diretsyong-diretso. Una, tungkol sa pagiging tama at matuwid ng Diyos. Pangalawa, tungkol sa self-control o pagpipigil sa sarili. At pangatlo, tungkol sa darating na araw ng paghuhukom. Sakto, ito mismo yung mga bagay na kahinaan ni Gobernador Felix. At dito na nangyari ang hindi inaasahan. Habang si Pablo ay kalmadong nagsasalita, ang makapangyarihang gobernador biglang nagsimulang maninig sa takot. Baliktad, di ba? Yung bilanggo ang matapang, tapos yung gobernador ang duwag. Sandali nga, isipin natin, bakit naman matatakot ng ganun-ganun na lang ang isang taong tulad ni Felix sa mga salita lang? Ano ba talaga ang kinatakutan niya? Kasi biglang nagising ang konsensya niya. Dahil sa sinabi ni Pablo, para bang biglang umilaw sa isip niya lahat ng maling ginawa niya. Yung pagiging malupit, yung pagiging sakim niya sa pera, at bigla siyang natakot dahil alam niyang isang araw mananagot siya para sa lahat ng yon. So eto na, dumating na tayo sa moment of truth. Ngayon, narinig na ni Felix ang katotohanan. Anong pipiliin niya? Haharapin ba niya ito o tatakbuhan? At ito ang sagot niya. Pinalayas niya si Pablo. "Umalis ka muna," sabi niya. "Next time na lang kapag hindi na ako busy." Sa madaling salita, tinakbuhan niya ang katotohanan kasi masyadong masakit para sa kanya. Alam niyo ba kung gaano katagal hinintay ni Pablo yung next time na yun? 2 buong taon. 2 taon siyang iniwang nakakulong pagkatapos ng usapang yun.
At sa loob ng 2 taon na yon, lalong naging klaro kung sino sila. Si Felix, panay ang pagpapatawag kay Pablo, umaasa na susuhulan siya para lang makalaya. Pero si Pablo, hinding-hindi niya gagawin yon. Mas gustuhin pa niyang makulong kaysa gumawa ng mali. Sa huli, tingnan niyo ang nangyari. Dahil pinili ni Felix ang takot at pera, natanggal siya sa pwesto ng kahiya-hiya. Bumagsak siya. Si Pablo naman, kahit nanatili siyang bilanggo, nanalo pa rin siya. Bakit? Dahil nanatili siyang tapat sa tama at buo ang kanyang pagkatao. At ito yung iiwan kong tanong para sa inyo. Ang totoong tapang pala, hindi yung hindi ka natatakot. Ang totoong tapang ay yung pagpipili mong gawin ang tama, kahit na nanginginig ka sa takot. Kaya sa susunod na may pagpipilian ka, matatakot ka ba at tatakbo? O magiging matapang ka at pipiliin ang tama? Ikaw, anong pipiliin mo?